Good morning! It's a beautiful day to praise God. Part 2 na po tayo sa series ng aming daily life kasama ng mga fur babies, yung pagbubuntis at panganganak ni Nala and yung first few weeks ng mga puppies. So ayan ang salarin, ang poging-poging si Brandon. Masaya naman si Nala, hindi sumpungin habang buntis. Blooming nga eh. Nakapag-celebrate pa siya ng second birthday niya before siya nanganak. So ayun na nga, nag-labor na si Nala. Pansinin niyo si Summer, concerned BFF, diba? Maganda naman din na paliguan yung mommy dog before manganak kasi syempre we need to make sure na malinis siya dahil dedede sa kanya yung mga puppies. Also, dog pregnancy, by the way, lasts for about 58 to 70 days. Pero sa mga nabasa ko, normally nasa around 63, ganon. Ayan, lumabas na si Tokyo. Natatang kulit-kulit mo na. Totoong daga, Bob. Lagi mo tinatawag si Nalang daga. Tinawag mo niyang umalis sa box sa ewan. Gusto niyang lumapit kay Nala. Usually ganun yun, hinahanap nila agad yung nanay. Kasi lang sumiksik ko kaya tumitin. Jet black siya na may white sa batok. Kaya di ba nakakita yun? Pahinga. Kain. Inom muna. Ayan, pinanganak na din si Berlin dyan. So, bali ang inaantay na dyan yung pangatlo. Ayan, rest onte before lumabas si Cairo. Pasantabi po sa mga maselan ha. So, punta naman tayo sa mga piniprepare bago manganak ang aso. Una na dyan, yung whelping box. Kahit malaking karton lang para protected yung mga puppies at may privacy kasi alam nyo naman yung mother dog na bagong panganak, super protective sa mga anak niya yan. Sa case namin, yung bar na lang yung ginamit kasi enclosed space naman siya, hindi sila maiistorbo. Kailangan nyo rin ng nasal aspirator, pang-suction ng anumang nakabara sa daanan ng hangin kung meron man, para makahinga ng maayos ang puppy. Meron kami na prepare pero sa taranta namin nauwi sa medicine dropper ang ginamit. Si Mami naman ang puputol ng umbilical cord ng puppy niya, pero maganda na rin kayo ng gunting just in case. Also, habang kinakain ng mommy dog yung placenta, hawakan niyo yung dulo kasi baka mahila niya pati buong umbilical cord na nakakabit kay puppy. Delikado yun. Instinct na ng mga mother dogs ang kainin ng placenta. Okay naman kasi super masustansya to para sa kanya. Basta make sure din na madami kayong old clean towels na nakaprepare panglinis ng puppies. Tapos yung floor or yung karton sapina ng old newspaper or old bed sheets. Para pagtapos ng panganganak madaling maglinis kasi babalutin at itatapon na lang, diba? Syempre, proper waste disposal pa din po tayo. Syempre, huwag kalimutan ng paglalagyan ng mga puppies sa pinandi ng towels. Ako ang ginamit ko sa basket, mga lumang blankets from ukay-ukay na nilaban ko lang. Yes, bumili po ako sa ukay ng mga gagamiting sapin para sa kanila. Tapos yung pranela at saka lampin na natabi ko pa, mga ginamit ng baby pa yung bunso ko. Importante din ang heat lamp. DIY lang itong sa amin. Kailangan kasi ng mga puppies ng same temperature sa tiyan ng mami nila sa mga unang araw. So, kailangan warm. Kasi unti-unting nag-a-adjust sa temperature ng outside environment ang mga puppies. Ito yung before lumabas yung dalawang huli, si Austin at saka si Phoenix. May pagitan na almost 2 hours from Cali, yung pang-apat. So, pahipahinga muna si Nala dyan. Humanda na rin kayo sa puyatan sa mga unang araw kasi hindi nyo pwedeng pabayaan na walang bantay si mommy dog kasi pwede niyang madaganan yung mga anak niya. Tsaka para sure din na lahat sila nakakadede ng maayos. Pero kahit nakakadede,
Nagsusupplement pa din kami ng puppy formula kasi napansin ko minsan hindi nakakadede ng maayos yung iba kasi napag-iiwanan. Minsan naman dumidede pa sila, tumatayo na si Nala, iniiwan na sila. So puyat kung puyat talaga ang labanan. Eto kasi si Phoenix. Yan, si Bunsoy. Ilang araw pa lang, tumatakas na sa basket. Ha? Oops, may nasingit pa palang photos ng araw ng panganganak. Wawa naman si Nala, naubos yung lakas sa panganganak, exhausted. Kaya make sure din na mabigyan siya ng proper care and in-nourish niya din. Wag lang yung mga puppies. Syempre, alagaan din si mommy dog, diba? So, iyan na sila. 7 to 14 days pa bago magbukas yung eyes nila kasi nagde-develop pa yung mga nerves nila sa mata. Kaya it took time before din namin nalaman na lahat sila blue eyes. Walang bi-eyed, walang brown eyes. Expected na din kasi pareho naman blue-eyed yung parents. So ayun, bumili na kami ng ganito. Pinakabahay ng puppies muna. Sinapinan na lang ng comforters na luma tsaka mga tela. Magsisimula din silang makalakad mga 3 weeks. Pero mapapansin nyo, gapang dito, gapang doon ng peg, di ba? Ang kukulit. Kaya bantay talagang kailangan. 24/7 habang nagde-develop pa lang sila. During this time, iwasan yung sobrang panggigigil. Oo, cute sila, pero iwasan natin yung karga ng karga and wag nating paglaruan or ipalaro sa mga bata kasi nga underdeveloped pa sila. Pwedeng ma-sprain or ma-bruise, ganyan, kasi malambot pa yung muscles nila. Parang sa human baby din. Madali pa din sila mapagod. So, mas mabilis din sila makaka-develop or makaka-build ng immunity kung hindi tayo karga ng karga. Pero basta nakakakita na and nakakalakad na on their own, maayos na sila maglakad, yan, okay na i-cuddle. Like, ganun din, about 3 weeks. Medyo pwede na, pero handle with care. Syempre, dapat very gentle pa rin tayo. At a very young age, sobrang gutumin pa sila, kaya mayat maya pa rin yung feeding ni mommy. Sometimes may additional pa na puppy formula kasi nga minsan tumatayo na agad si Nala, hindi pa sila tapos dumede. Nung lumaki-laki na, napapadalas na yung wiwi at pupu kaya inalis na namin yung mga comforters. Ang hirap kaya maglaban ng mabibigat. Huwag nyo na din problemahin yung linis kasi si mommy dog na yung bahala dun. If may dumi naman, pwede yung mga baby wipes na unscented. Yung ipanglilinis or bimpo, ganyan.
So dito, ayaw nang pumasok ni Nala sa kanila kasi may mga ngipin na sila, nasasaktan na si Nala magpadede. Kaya ayan, maaga din namin sila na-introduce sa kibbles or dog food kasi nung nagsisimula nang tumubo yung mga ngipin, talagang nasasaktan na si Nala. And eventually, binila na rin namin sila ng tigi-tigisang lalagyan ng food, kanya-kanyang food bowl nila kasi nga ayan, nag-aagawan. Yan, nap time na si Austin. Yan, punas-punas muna before matulog para malinis. Ito naman, sinasanay namin sila na ayun, uminom na rin ng milk and water sa bowl. Ayan na, ang kukulit. Riot na to. First time ko silang pinaglaro sa labas. Tuntua sila. Enjoy na enjoy. First time talaga nilang nakakita ng labas. Tapos ayan, nung napagod, nagsiksikan dun sa loob. Ayan, todo laro na sila. Galing-galing na nila. Nakakalakad na, nakakatakbo na. Tapos ayan, ang kukulit na. Yung saya na nilang panoorin maglaro. Ang kukulit. At ganon-ganon na lang. Just like that. Ang lalaki na nila. How time flies. Grabe oh. Dati kakarampot ka lang. Ayan, ngayon ang lalaki nyo na. Ayan. Bilis. Diba? Aww. Ang cute. Ayan, ganyan na sila. Sila yung nagbibigay talaga sa amin everyday ng saya, ganun. Kahit nakakapagod, sobrang fulfilling, basta happy, nakaka-happy. Everyday happy ka lang dahil sa kanila. Kakatuwa. Ayun. Diba? Parang kala mo, matulog ka lang, paggising mo, ganyan na sila kalalaki. Tapos ang kukulit. Kakatuwa talaga. Pansin ko lang din, wala pala akong masyadong kuha kay Kali dati, no? Yung naiwan sa aming princess. Ito si Berlin yan. Na-rehome yan eh. Tapos, yan, si Austin. Naku-rumble na yun si Kali, si Berlin, si Cairo. Yan, na-rehome din siya. So, next video, yun naman yung mga pagpapaalam nila. Lungkot nun. Grabe, ang tagal ko naman ka-get over sa pagkawala ng tatlo. Si Austin, si Cairo, at saka si Berlin. Yun naman yung next na series. I mean, next na part ng series na to. Yung natira na lang yung tatlo after. Actually, dapat marirehome din si Phoenix kaso hindi ako pumayag. Nasabi ko na yun ata doon sa first part kasi nga trainer yung gustong kumuha sa kanya. Cairo, sit. Good boy. Good boy naman. Nakasino na yan. Uy.
Sit, Kylo. Good boy. Sit, sit, sit. Good boy. Ito yung ginawa kong last na video, pinost ko sa Instagram. Ito yung last na, I think last day na magkakakompleto pa sila. 6 pa sila talaga. Yun, nakakalungkot lang pag nakikita ko to. Pero tingnan nyo kung gaano sila kalalaki na dito. Ayan, 3 months na sila dyan. Hindi, running 3, magti 3 months pa lang pala, sorry. So yun, imagine, 3 months lang, tingnan mo gano'n nakalalaki. Ngayon, nalungkot ako kasi nakita ko na naman si Cairo, tapos si Austin, tapos si Berdin. Wala lang, namiss ko lang sila. Kasi ang hirap talaga ma-attach kapag pinatagal mo sa'yo. Dapat talaga pala, maaga pa lang. Kung ipapareho mo na. Yun, kasi sobrang na-attach na ako sa kanila bago pa sila nakaalis. Yan, Phoenix. Si Bunsoy. Berdin. Yan ang pangalawa. Yan. So, ayan yung first litter ni Nala. Yung 6 na yan. Tokyo. Ayan, Tokyo Drift. Ayan. So, ayan. Kali. Ha? Ganda ng girl. Yun. Ito yung last pictures nila dun sa pet service nung naiwan sila.